Madilim ang tanghalan. Maririnig ang koro ng pag-ikot ng mga gulong ng mga bisikleta at ang nagkukumpetensyang paghingal ng mga tao. Magliliwanag. Makikitang hirap sa pagbabike paakyat ng matarik na daan ang mga siklistang sina Cynthia, Tom, Rocky, Tito Dudes, Marife at Luella. Halos sumuwa na ang kanilang mga mata at dila sa sobrang pagod. Nang marating ng mga siklista ang patag na bahagi ng kalsada, makakahinga na sila ng maluwag-luwag. Time out, break muna. Nag-aalburuto na ang mga lungs ko. Mabuti pa nga, sakit na ng wetpacks ko. Hihinto sa pagbabike ang anim at itatabi ang kanilang mga bisikleta sa gilid ng daan. Ang iba ay iinom ng tubig sa dalang water bottle. Magsisimulang mag-usap ang anim, nilalabanan ang matinding hingal. Bakit kasi dito tayo nagbike? Ang tarik ng daan dito. Ito kasing si Kuya Rocky eh. Nagpumilit na dito daw tayo. The best ang view dito. Di nyo ba nami-miss? Look around. So many trees. So peaceful. Look at the mountains. So serene. Ganda ng overlooking, oh. Sulit ang sakit ng puwet. Ganda na sana ng description mo. Nadala na ako pero siningita mo pa ng puwet mo. Aso ka. What's wrong with my puwet? Ganda kaya, bilugan at firm na firm. Kalma ka muna sa mga hirit mo. Di pa ako makabanat ng gusto dahil kulang pa ng hangin ng mga lungs ko. Wait lang. Take your time. Forever. Saglit na katahimikan. Dinig pa din ang kanilang paghingal. Lalaan ng palala ang energy cup nyo. Hindi kasi kayo nag exercise kaya wala kayo sa kondisyon. Wow! Ikaw na ang retired Tito Dudes. Dami mo kasing time. Oo nga po. Swimming pag Monday, badminton pag Wednesday, Zumba pag Friday. Anong humba? Zumba, anak, zumba. Ang humba, ulam yun. Ay, Zumba pala. Humba, kakagutom. Siya, tama na muna ang sat-sat. Merienda muna. Pampalakas. Anong foods meron? Humba? Humbalos, gusto mo? Sungit? Ano pang hinihintay? Ilabas na ang mga supply. Kanya-kanyang labasan ng mga pagkain mula sa kani-kanilang mga bag. Wala kayo sa foods ko. Chicharon. Kuya Rocky, may makukuha ka bang energy dyan sa chicharon? Wala. Kolesterol lang. Hindi ko alam basagan ng trip. Uupo ang ilan sa kanila sa mga malalaking batong nasa paligid at magsisimulang kumain. Luella, okay ka lang ba? Bakit ang tahimik mo dyan? Okay lang ako. Naghahabol lang ng hininga. Hindi naman kasi talaga ako biker. Wala rin ako masyadong exercise. Saka ang lakas ng hangin dito kaya hirap akong pumedal. Ganun ba? Kamag-alala, tatrangkohan kita. Tatrangkohan. Ano yun? Rangko po. Ibig sabihin, siya ang sasalo ng hangin para sa'yo. Ganito po. Kapag malakas ang hampas ng hangin tapos opposite pa sa direksyon mo, mahirap talagang pumadyak. Yung nasa unahan ang tatrangko sa mga nasa likod. Siya ang sasalo at sasangga sa hangin para yung mga bikers na nasa likuran niya hindi mahirapang pumadyak. Ah, trangko pala ang tawag doon. Salamat, Rocky, ha? It's my pleasure to trangko you. Sweet talaga ni Kuya Rocky. Teamwork ang tawag doon. Nako, buti na lang at nag-join ka sa bikers club namin, Luella. At least, nadagdagan na kami ng member. Lumalaki na yung club. Yes! Hashtag squad goals. Ang sabi nitong si Cynthia, bagong lipat pa lang daw sa amin, sa Barangay Sincerity. Opo, mag-iisang buwan pa lang po. Saan ka nakatira dati? Galing akong Maynila. Ngayon, nakikitira muna ako sa tiyahin ko. Tamang-tama, inassign ako ng bangkong pinagtatrabahuan ko sa branch sa Sincerity. Taga Manila ka po pala, Ate Luella.
Hindi ka ba naboboard dito kumpara sa Maynila? Hindi naman. Gusto ko nga ang buhay dito, tahimik. Bagay, kami lang naman ang magugulo. Nako, sana hindi ka na naiilang sa amin ha. Sadyang magagalaw lang talaga kami. Hindi naman. Parang ang saya-saya niyo nga lagi eh. I'm glad I joined your club. Naku, first ride mo pa lang kasi sa club, kaya akala mo lagi kaming masaya. Oo nga, antay-antay ka lang kapag may project ang club. Nako, halos magpatayan kami sa pagtatalo. As in, labasan ng mga itak. Uy, wag niyo nga takutin si Luella. Baka hindi na bumalik ulit sa club yan. Hindi naman. Sandali. Okay guys, habang nakabreak tayo, let's have a quick meeting. Ayun ka na naman sa mga quick meeting mo eh. Pero laging umaabot ng 3 oras. Padyak tayo ngayon, hindi meeting. Promise, quick lang to. Ngayon lang ulit tayo na kumpleto, kaya samantalahin na natin. Besides, hindi pa natin na-welcome formally ang bago nating member. Oo nga naman. Bigyan naman natin siya ng warm welcome. Siya, sige. May magagawa ba kami? Kayo ang club president at VP. Siyempre kayo ang masusunod. Mr. Secretary, please note down the minutes of the meeting. Yes, ma'am. Okay, good morning everyone. Welcome to our, if I'm not mistaken, 12th meeting this year. Una sa lahat, we have a new member, so let us all formally welcome Luella to the Sincerity Bikers Club. Palakpakan, sabay sabi ng, Welcome, Luella! Welcome, Luella. Thank you. Since ang iba sa inyo ngayon pa lamang na-meet si Luella, let's begin this meeting with quick introductions. quick daw. I guess I'll start. I am Cynthia Yaptinchay, president of the Sincerity Bikers Club, the very first bikers club in the history of Barangay Sincerity. I am a college instructor specializing in the sciences. I'm 30 plus years old, separated from my husband, pero hindi ako na ano lang ha. Minahal namin ng isa't isa. Di lang nag-workout. Pero okay lang because I'm currently in a meaningful long-distance relationship with a British banker based in Essex named Oliver. I'm also the proud mother of my very handsome and kind-hearted son, Tom. I'm Eduardo Venadas, aka Tito Dudes. I'm the vice president of the club. I'm 73, a retired public health official, sometimes happily married, sometimes violently. Ako si Marife Hernandez, 53, co-teacher ni Cynthia. I teach math, club treasurer. Tipid naman sa intro. Quick nga lang, 'di ba? Nga po pala may pwede kang ipakilala kay Ma'am Marife, Ate Luella. Single pa po yan. Tigilan mo nga ako, Tom. Gusto mo ibagsak kita? Joke lang po, ma'am. Ako nga po pala si Thomas Yaptinchay, 18 years old. Second year college po. Kumukuha ng course ng nursing. Secretary po ako sa club. And saving the best for last, I'm Renato Agapito Gregorio Jr., Rocky for short. Dating alcoholic, but now fully recovered thanks to this club. Isa akong IT specialist, home-based. I work for an Australian company, so alam niyo na, dollars ang kita ko, mate. Single but always ready to mingle at dahil malakas ang appeal ko, ako ang public relations officer ng club. Lakas daw ng appeal pero single pa rin hanggang ngayon. Mrs. President, please show some respect to the PRO of the club. Paano kita re-respetuhin? 41, 44 ka na, lakas mo pa ding mag-Clash of Clans. Kaya walang magkagusto sa'yo eh. At epic and peking Aussie accent mo. Tom, tigilan mo ako at baka masaktan ko yung nanay mo. At saka, huwag mo kang pakialaman ng accent ko. Aussie kaya ang mga clients ko. Tama na ang landian nyo at nang matapos na to. Luella, I hope you don't mind kung wala ka munang posisyon sa club since bago ka pa lang.
Okay lang. Hindi naman importante yun sa akin na maging club officer. Basta may makasama lang ako sa pagpabike, masaya na ako. Anak, ang club rulebook. Ilalabas ni Tom ang isang rulebook mula sa bag niya at iaabot kay Cynthia. Naku! Naglabas pa ng rulebook. Ayon kasi sa Section 12.1a ng Sincerity Bikers Club Rulebook, a new member cannot hold the position until he or she has been a member for at least 6 months. Sumagot na nga si Luella. Okay lang daw sa kanya. Pabibo masyado. Mabuti kung ganun, pero huwag kang mag-alala. Kapag naka 6 months ka na, pwede na tayo mag-eleksyon para maging officer ka na din. Election? Hello, kakarampot lang tayong miyembro ng club. Di ko alam kung bakit pinipili niyo pa yung election na yan eh. Wala naman tayong kalaban sa mga posisyon natin. Marife, huwag kang ang nega. We have to abide by the rules if we want this club to grow and prosper. Saka ang eleksyon na ginagawa natin ay para mapagdesisyonan kung anong posisyon ang hahawakan natin. Mabuting lahat may responsibilidad para organize tayo. Oo nga naman, Marife. Mas happy kung lahat may posisyon. Saka, hinay-hinay sa pagka-negative. Labag yan sa layunin ng club. Gusto mo bang i-remind ka namin sa vision mission ng club? Wag na, kabisado ko na ang vision mission natin. Sige na, tama na ang diskusyon. Pagsalitaan na natin ang bagong miyembro ng club. Oo nga pala. Luella, may we hear from you? Okay. So, hello sa inyo. Ako nga po pala si Luella Bendicio, 28 years old, isang bank teller. Bagong lipat lang ako dito. Galing akong QC. Salamat nga pala sa pagtanggap niyo sa akin dito sa club. Yun lang? Walang anak. Once married, but now newly single. Newly single? My God, Rocky, mukhang may balak ka ha. Then, Cynthia, stop! Pero tama ka. Huwag mo lang akong pangunahan. So, hiwalay. Biyuda. Oh, sorry to hear that. Napakabata mo pa para maging byuda. I hope you don't mind my asking. Anong ikinamatay ng asawa mo? Nabaril po. Saklap! Anong nangyari? Mistaken identity. Ano? Hindi mo nabanggit sa akin na namatay pala yung asawa mo. Kawawa naman pala ang asawa mo. Kailan nangyari yun? Mahigit 2 buwan na po. Medyo sariwa pa kaya ayoko na po muna sanang pag-usapan. Katahimikan. Maawa ang lahat kay Luella. Pero si Marife, tila may kinikimkim na pagkabahala. Let's proceed with the meeting. Ang main agenda natin today ay ang bagong project natin. Ang club ang ina-assign ni Kapitan na mag-asikaso ng feeding program next month. Kailangan nating pagplanuhan kung saan kukunin ang budget para sa pagkain, kung sino-sino ang magpro-provide, bibili ba tayo o tayo na lang mismong magluluto. Tayo na lang para tipid. Kung tayo na lang, saan tayo magluluto? Hindi pwede sa amin dahil magulo sa bahay ngayon dahil may mga kamag-anak kaming bumisita. Oops! Hindi rin pwede sa bahay ko dahil alam nyo na, masikip at magulo. Huwag kang mag-alala, Rocky. Hindi rin namin gusto sa bahay mo dahil di namin type ang amoy. Hoy! Nagsisindi na ako ngayon ng kandila, no? Scented, fresh bamboo. Ang tanong, effective naman ba? Wow! Pagtulong-tulungan ba ako? Hindi pwede sa amin kasi may bisita kami. Anak, nasabi ko na. Ay, sorry Nay. Hindi ko narinig eh. It's okay, nak. Love you. Cynthia, bakit kasi pumapayag-payag ka pa kay Kapitan na tayo ang umako ng feeding program? Tayo ang mahihirapan pero siya lang ang makikinabang. Puro mukha niya ang nakapastil dun. Pero kung magbigay ng budget, katiting.
It's our civic responsibility to help, Tito Dudes. Saka, hayaan nyo na si Kapitan. Nagpapalakas tayo sa barangay para naman hindi isipin ng mga tao na walang saysay itong club natin. Sige na nga. Pampapogi points na din sa Panginoon. Marife, pwede ba sa inyo? Hey, Marife, are you with us, mate? Bago natin pagplanuhan yung feeding program na yan, may mas malaking bagay tayong dapat pag-usapan. Ma'am Marife, may boyfriend ka na? Oh my lord, this is huge! Totoo, Marife. Congratulations! Wala akong boyfriend. Pwede ba? Ano tong bagay na to? Parang napakaseryoso naman ata. Seryoso talaga tong bagay na to dahil nakasalalay dito ang kaligtasan at kapakanan natin, ng club natin, at pati na din ng mga pamilya natin. Ay, nakakakaba naman. End of the world na ba? Sandali, patapusin niyo ako. Tahimik at payapa ang buhay natin sa sincerity. Pati na din dito sa club natin. Kahit maliit lang tong club, alam kong mahal nating lahat ito. Kaya hindi tayo dapat pumayag na pasukin ng masamang elemento ang buhay natin. Hindi natin dapat hayaang pagbantaan ang kaligtasan natin. Marife, diretsuin mo na. Ano bang tinutukoy mo, ha? Sa tingin ko, kapag may bagong member sa club, dapat kilalanin muna natin siya ng gusto. Dahil kung hindi, baka pagsisihan lang natin sa huli. Tama ba ako, Luella? Nag-background check ako. Nakausap ko yung pinsan kong taga QC at nagkataon, kalapit barangay mo siya, Luella. Sinabi niya sa akin ang nangyari sa asawa mo. Napatay siya ng mga pulis dahil isa siyang adik. Sa madaling salita, natokhang siya. Hindi makapaniwala ang lahat sa narinig. Katahimikan. Marife, totoo ba yung sinasabi mo? Baka kung sinong tambay lang ang nagchismis sa'yo niyan, ha? Excuse me, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga tambay. Isa pa, bakit hindi niyo tanungin mismo si Luella? Luella, totoo ba ang sinabi ni Marife? Nakita niyo na. Sa kanya na mismo nang galing. Confirmed. Hayaan ba natin na magkaroon tayo ng kamiyembro na may koneksyon sa droga? Aba, sensitive na issue ngayon ang war on drugs. Ang daming pinapatay kaliwat kanan. Luella, bakit hindi mo to sinabi agad sa amin? Kasi, ano, personal na bagay kasi yun eh. Hindi ko naisip na kailangan ko pang ipaalam. Pero malaking issue yun. Hindi lang ako komportable na isiwalat ang personal kong buhay. Lalo pa sa mga taong hindi ko pa lubusang kilala. May point siya. It's not a requirement for someone to share her entire life story before she can join the club. Maski ako dati, hirap din akong mag-open up tungkol sa pagkalulong ko sa alcohol. Oo nga naman, Marife. Bago lang natin siyang nakilala. Hindi ganun kabilis para makapag-open up ang isang tao sa isang bagong kakilala. Lalo pa sa isang club na maraming members. 5 lang po tayo, Lolo Dudes. Kahit pa, Tom, kahit 5 lang tayong miyembro ng club na to, hindi pa rin madali para sa isang tao na buksan ang loob at buhay niya. Lalo pa kung mapait at ang naging kakanasan niya. Nandun na tayo, Tito Dudes. Sige, oo't mahirap mag-share sa mga hindi kakilala tungkol sa buhay mo. Pero ang sa akin lang, hindi tayo pwedeng basta-basta na lang tumanggap ng member. Lalo pa kung ganyan ang background ng asaway pusher. Sure ang asawa ko. Oo, inaamin ko. Gumagamit siya nun. User siya, addict siya, pero hindi siya pusher. Hindi siya kailanman nagtulak. Mabibigla ang lahat. Mababahala sa pagiging emosyonal ni Luella. Ayon kasi sa balitang nasagap ko, nagtutulak siya. Marife, tama na.
Pero Tito Dudes, kailangan nating liwanin ito. Aba, baka madamay tayo, mahirap na. Hindi totoo yan. Chismis lang yan at walang katotohanan. Mabait na tao si Jonas. Nalululong lang siya dahil sa trabaho niya. Eh, ano bang trabaho ng asawa mo? Art department staff siya sa isang production outfit. Mahirap ang trabaho niya. Kaunti ang tulog. Kailangan laging alisto. Ilang beses ko na siyang sinabihang itigil na ang bisyo. Nakailang pangako siya sa akin, pero hindi niya nagawang huminto. Ilang beses namin pinagtalunan ang paggamit niyang hanggang sa napatay siya. Hindi nagawang tuparin ng asawa mo ang pangako niya. Hindi mo ba naisip na iwanan siya? Ilang beses kong naisip na hiwalay na siya, pero hindi ko nagawa dahil mahal ko siya. Hindi siya masamang tao para iwanan ng asawa niya. Hindi siya masamang tao para lokohin ng asawa niya. Lokohin? Bakit? Niloko mo ba ang asawa mo? Nagsinungaling ako sa kanya. Lagi kong isinisisi ang hindi naman pagkakaroon ng anak sa pagsasyabu ni Jonas. Pero ang totoo, ako ang may problema sa matris. Hindi mo ipinagtapat yon sa asawa mo? Hindi, dahil yun ang sandato ko sa kanya para mapilitan siyang huminto. Kinonsensya ko siya, pero ako din ang napaso sa ginawa ko. Gabi-gabi, hindi ako makatulog dahil binabagabag ako ng konsensya ko. Namatay si Jonas nang hindi nalalaman na ako ang dahilan kung bakit hindi kami magkakaanak. Akala niya siya. Alam kong nagigilty siya at dala-dala niya ang bagaheng yun hanggang at sa kamatayan niya. Ang pakiramdam ko tuloy ngayon, ako ang pumatay sa kanya. Huwag mong sabihin yan, Luella. Wala kang kasalanan sa pagkamatay niya. Pero nagsinungaling ako sa kanya. Nagigilty ako sa lahat na nangyari. Sa loob-loob ko, wala akong karapatang iwanan siya. Pinagtiyagaan niya ako, isang babaeng baog. Kaya feeling ko, kinailangan ko din tiisin ang bisyo niya. Kasalanan ko din siguro, hindi ako naging matatag. Dapat nga iniwan ko siya. Sising-sisi ako kung bakit hindi ko siya iniwan. Kahit pansamantala lang. Kung nagawa ko yon, baka natauhan siya at tinalikuran nga niya ang shabu. Pagkatapos nun, babalikan ko siya, magiging maayos na ang lahat. Happy kami, kahit walang anak. Pero naduwag akong iwanan siya. Naduwag ako, naduwag. At ngayon, huli na ang lahat. Ako ang naiwanan. Ako ang nawalan. Bueno ngayon kung adik ang asawa ni Luella at natukhang. Bakit hindi siya pwedeng mag-join sa club? Kriminal ba siya? Tama si Rocky. Hindi sapat na basehan ang nangyari sa asawa ni Luella para hindi natin siya payagang maging club member. Hoy, wag niyo akong palabasing masama dito. Nalulungkot ako sa nangyari kay Luella at nakikiramay ako sa pagkamatay ng asawa niya. Pero ang sa akin lang, kailangan nating mag-ingat dahil hindi biro ang mabiktima ng tokhang. Point din naman si Marife. Araw-araw may namamatay. Maski inosente sa droga na bibiktima, walang masama kung mag-iingat tayo. Di naman siguro tayo madadamay dahil lang may isa tayong miyembro na ang asawa ay natokhang. Tama si Tito Dudes, Marife. Hindi si Luella ang adik, kundi ang asawa niya. Huwag naman tayong magbulag-bulagan. Hindi ba kayo nanonood ng balita? Sinabi na ni Cynthia, gabi-gabi may itinutumba. Kay pusher, kay user, kay innocent at nandamay lang. Napapatay. Paano kung pati tayo madamay dahil kasapi natin siya sa club? Hindi lang sa Maynila may mga natotokhang. Pati din sa mga probinsya. Si Jan Jan,
yung engineering student sa school. Natokhang, orgmate ko siya. Medyo inis niya ako dun eh. Lagi kasi niya akong binubuli. Tawag niya sa akin, ewan. Kasi mukha daw akong ewan. Di ka mukhang ewan, anak. Pogi ka. Oo nga daw, Nay. Sabi nung blackmate kong may crush sa akin. Di ko na lang pinapansin nun si Janjan. Deadman na lang na parang hindi siya nag-i-exist. Pero akalain mo, naging totoo. Di na nga siya nag-exist no napatay siya. Pero hindi ko magets. Bakit ako affected? Nung dumalo kami sa bukol, lahat nag-iyakan. Pati ako naiyak. Ewan kung bakit. Di naman kami close. Bully nga yung ungas na yun eh. Kasi mabait ka, anak. Tao ka. Pero mabuti na rin nga't hindi ka napalapit kay Janjan. Paano kung naging BFF kayo nun? Eh di pati ikaw nadamay. Nga po, Nay. Kasi yung mga tropa niya, nagsialisa na din. Takot din matokhang. Pero ang dinig ko, hindi naman daw talaga siya nagda-drugs. Napapakada lang sa mga adik. Mismo, yung mga tropa niya, ang mga adik. Naging estudyante ko yung si John. Pilyo pero matalino, masunurin. Pero dahil nadikit sa mga gumagamit, nadamay, patay. Yan ang ipinupunto ko. Kahit pa inosente, kapag napahalo sa mga totoong gumagamit, pwedeng madamay at masira ang buhay. May mga pamilya tayo at mga mahal sa buhay. Paano kung dahil kay Luella ay madamay din tayo at ang mga pamilya natin? Hindi ka ba nag-aalala para sa kapakanan at kaligtasan ng mga magulang mo, Cynthia? Dito kay Tom? At ikaw, Tom, sa mga kaibigan mo? Sa mga kapatid at pamangkin mo? Rocky? At ikaw, Tito Dudes? Sa mga apo mo? Siyempre, nag-aalala po. Oo naman, natural. Oh, tingnan nyo na. Hindi. Malito. Pinangungunahan ka ng kaba at takot, Marife. At pinakakaba at tinatakot mo din kami. Yan ang ginagawa mo. Oo, tama ka, Tito Dudes. Kinakabahan at natatakot ako. At yun ang kailangan nating maramdaman para mag-ingat tayo. Mali ka dyan, Marife. Hindi takot ang dapat nating reaksyon. Kung hindi takot, ano? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, walang mabuting na idudulot ang takot. Mas lalo na ang pagpapalaganap ng takot. Ayoko na sanang banggitin to dahil baka isipin nyo napakasama ko. Pero dahil hindi nyo nakikita ang punto ko, kailangan ko tong i-share sa inyo. May isa pang bagay ako na pag-alaman. Kaya nandito si Luella sa atin. Kasi nagtatago siya. Ang usap-usapan sa lugar nila gumagamit din siya at mismo mga sindikato ng droga ang humahunting sa kanya. We, yun totoo, ma'am. Ang dami namang bali-balita. Usap-usapan sa lugar na yan. Saan ba sa QC yan? At nang maiwasan. Ang daming chismis. Tokhang ka din, Luella? May mga humahunting ba sa'yo? Totoo ang mga bali-balita. May mga may mga nagkakalat na gumagamit din ako. Pero maling balita yon. Hindi totoong pinaghahanap ako ng mga sindikato dahil alam nilang hindi ako nagdodroga. Pero kung inosente po kayo, bakit kayo umalis sa lugar nyo? Oo nga, Luella. Hindi ba sa pag-alis mo, dun para mo na rin inamin na totoo ang mga binibintang sa'yo? Dahil gusto ng katahimikan. Nung una, ayoko talagang umalis dahil gusto kong panindigan na inosente ako. Pero hirap na ako. Hindi ko na kaya ang mga masasamang tingin, ang mga bulong-bulungan, ang mga panghuhusga. Araw-araw, dinaranas ko yun. Gusto kong, gusto ko mang magpatuloy sa buhay ko. Mag-move on sa nangyari, hindi ko magawa. Dahil laging pinapaalala sa akin ng mundo
ang pagkakamali ng asawa ko, ang pagkakamali ko, hanggang sa dumating sa puntong sakal na ako. Nagpunta ako dito hindi para magtago, kundi para maghanap ng katahimikan. Pero hindi ko inakalang hanggang dito, susundan ako ng panghuhusga ng mga tao. Luella, hindi ka namin hinuhusgahan dito. Nagtatanong, Cynthia, ayaw niyo kong husgaan. Alam ko yon. Pero hindi niyo maiiwasan, hindi akong husgaan. Alam ko din yon. Dahil hinuhusgaan ko din ang sarili ko. Kino-question ko din hanggang ngayon kung naging mabuti ba akong asawa, kung naging mabuti ba akong tao. Kaya hindi ko kayo mapipigilan kung pagdududahan niyo din ako sa pagkatao ko. Ako, naniniwala ako sa'yo, Luella. Naniniwala akong mahal mo ang asawa mo. Naniniwala akong hindi siya pusher. At naniniwala akong hindi ka gumagamit ng droga. Dead man na sa mga chismoso sa inyo. Ako rin po. Salamat. naisip ako, Luella, okay lang ba sa'yong magpa-drug test? Para lang sigurado. At kung negative ka, edi free ka na mag-join sa club. Oo, kung yan ang paraan para mapatunayan kung nagsasabi ako ng totoo, gagawin ko. Pero hindi nga yan ang problema. Hindi issue kung ano ang totoo. Ang issue ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao. Paano kung paniwalaan ng mga polis na nagtutulak ka nga? Paano kung isipin ng mga drug syndicate sa lugar nyo na may alam ka tungkol sa kanila? Paano kung hinahunting ka nga nila at gusto kang itumba? At siguradong may nakakaalam na sa lugar nyo na nandito ka. Nang dahil sa'yo. Ikaw ang nagkwento sa pinsan mong taga-QC. At dahil maraming chismoso sa lugar nila, pihado. Kalat na sa mga taga roon ang kinaroroonan ni Luella. Ah, so ako ang may kasalanan, ganon? Slight. Slight lang naman. Fine. Sige na, ako na ang masama. Ako na ang chuchu. Ako na ang walang puso. Yan ang gusto niyong marinig, di ba? Luella, sana naintindihan mo ang ginagawa ko to. Hindi dahil galit ako sa'yo, kundi dahil worried lang ako para sa security namin. Alam kong mabuti kang tao at wala kang masamang intensyon, pero hindi natin alam ang pwedeng gawin ng ibang tao. Paano kung sundan ka nila at gumawa sila ng gulo dito sa lugar namin? Gusto ko lang naman makaiwas sa peligro. Reasonable din naman akong tao. Naiintindihan ko ang pinaggagalingan ng reason mo. Buti ka pa, naintindihan mo. Ang point ko lang naman, nabahiran ka na. Kahit inosente ka pa, nabahiran ka na ng pagdududa ng mga tao. Yun ang kalaban natin dito, ang duda ng mga tao. Ang mga pinaniniwalaan nila, kahit pa hindi sila sure sa pinaniniwalaan nila. At yun ang pwedeng magdulot ng kapahamakan. Hindi lang sa'yo, kundi pati na sa mga taong nakapaligid sa'yo. At saka, pinoprotektahan ko lang din ang club. Ayoko mabahiran ng image ng club. Baka isipin ng mga tao, mga addict tayo. Hindi ako galit sa'yo. Wala akong nakikitang mali sa kagustuhan mong maging ligtas kayo dito. Siguro nga, ito ang kabayaran sa pagkakaroon ng asawang drogista at biktima ng tokhang. Ang itunuring na salot sa lipunan. So, ano ang gustong mong mangyari ngayon, Marife? Anong klaseng pag-iingat ang gagawin natin? Papaalisin po ba natin si Ate Luella sa club? Pero ang mabuti ay magbotohan na lang tayo. At dahil sensitive ang topic, pwedeng silent voting. Botohan na naman. Hindi na natapos ang botohan sa club na to. Mag-aaksaya pa ba tayo ng oras sa silent voting? Alam naman nating lahat kung anong stand ng isa't isa sa issue. Para official. Show of hands na lang, official din naman yun. Okay, sige. Sino sa inyo ang ayaw na maging miyembro ng club si Luella? Itaas ang kamay. Hindi niyo na kailangan magbotohan. Ayaw kong mahati pa ang club dahil lang sa akin. Para wala ng gulo,
Kusa na lang akong aalis. Matitigilan ang lahat. Lalapitan ni Luella ang kanyang bisikleta at maghahanda ng umalis. Teka lang, parang hindi tama to eh. Parang hindi tamang alisin natin si Luella sa club nang dahil lang sa nakaraan niya. Ano ba talaga ang gusto niyong mangyari? Gusto niyo ba si Luella sa club o hindi? Ewan ko, naguguluhan ako. Gets ko ang point ni Marife. Kailangan nga nating umiwas sa gulo. Kailangan nating i-maintain ang wholesome image ng club. Pero at the same time, parang ang bigat sa dibdib na itaboy natin si Luella when we know that she's innocent. Parang mali. Ang bigat sa puso. Sang-ayon ako kay Cynthia. Hindi ko din matake na paalisin si Luella sa club. It hurts. Ako din po. Nat natumbok mo, Cynthia. Ang alin? Anong natumbok? Anong ibig mong sabihin, Tito Dudes? Hindi takot ang dapat nating pairalin sa sitwasyong to, kundi pagkatao. Magbigat sa dibdib natin dahil ang mga puso na mismo natin ang umaalma. Ang mga puso na mismo natin ang nagsasabi kung ano ang dapat gawin. Ano naman ang gusto niyong palabasin, Tito Dudes? Na wala akong puso? Marife, wala namang sinasabing ganyan si Tito Dudes. Relax ka lang. Hindi sinabi ng diretsahan, pero yun ang pinalalabas. Please lang, huwag tayong mag-away. Huminahon tayong lahat. May puso ka, Marife. Ang problema lang, nabiktima ka ng takot. Tinablang ka ng takot, kaya nagpapanik ka. Kaya heto ka ngayon. Naghahasik ka din ng takot. Kaya nagkakagulo ang lahat dahil sa malisyosong pagpapalaganap ng takot na yan. Siguro nga sa ibang bagay, nakakatulong ang takot. Pero hindi sa kasong to. Para husgahan at patalsikin natin si Luella sa club dahil sa pagkakasangkot ng asawa niya sa droga o dahil may chismis na addict din siya. Maling-mali. Sa tingin niyo ba, hindi din ito mabigat sa loob ko? Maski ang i-bring up ang isyong to, hindi madaling gawin para sa akin. Pero ano pa ba ang pwede nating gawin? May iba pa bang paraan? Meron. Ang tanggapin si Luella sa club kahit ano pa ang naging nakaraan niya. At ibuwis ang kaligtasan natin at ng mga mahal natin sa buhay kung sakaling abutin siya ng gulo dito sa atin? Oo, hindi natin makokontrol kung ano ang iisipin at gagawin ng ibang tao. Pero kaya natin kontrolin at ang iisipin at gagawin natin. Ang sa akin, huwag tayong matakot. Ipasawalang bahala na lang natin? Hindi ba kababayaan yun? Walang problema sa ngayon. Huwag tayong gumawa ng problema. So, hintayin na lang nating dumating ang problema? Hindi tayo maghahanda? Hindi natin natitiyak kung may darating ngang problema. Hindi rin natin natitiyak na walang darating na problema. Kapag dumating, saka harapin. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung may mga napatay na? Ano pang haharapin? Kung mangyari man yan, tanggapin o subukang tanggapin. Gaya ng ginagawa ngayon ni Luella. Nang biglang pupuntahan ni Marife ang kanyang bisikleta at akmang aalis na. Bahala kayo! Kung ayaw niyong mag-ingat, ako na lang ang aalis sa club. Huwag, Marife, please. Kailangan ka ng club. Ikaw ang treasure. Huwag kang mag-alala, Cynthia. Ito-turn over ko sa'yo ang budget ng club. Si Luella na lang gawin yung bagong treasurer. Please, please, nakikiusap ako. Wag, wag po kayong umalis sa club. Please, wag na kayong magtalo. Ayoko masira ang grupo nyo nang dahil lang sa akin. Kusa akong aalis sa club. At wag kayong mag-aalala. Hindi ako galit sa inyo. Isipin nyo na lang na hindi nyo ako nakilala. Para kahit paano, makabawas sa bigat ng loob nyo. Sa tingin mo, madali magpanggap na hindi ka namin nakilala? Pagkatapos ng mga naganap, mahirap ka nang kalimutan, Luella.
Pag umalis ka sa club Ate Luella, mababawasan na kami. 6 na, tapos magiging 5 pa ulit. Okay lang yun, Tom. I'm sure makakahanap kayo ng bagong member. Yung walang issue. Eh, paano ka, Luella? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Pwede namang umuwi muna ako sa Naga sa mga magulang ko. Pero ayokong mag-alala sila sa akin. Pag-iisipan ko, sa ngayon, gusto ko lang mag-bike. Yun lang naman talaga ang gusto ko kaya ako sumali sa club niyo. Biker kasi si Jonas. Nung buhay pa siya, lagi niya akong pinipilit na mag-bike. Pero tinatamad ako. Hanggang sa binili na niya ako ng bike. Pero iilang beses ko lang nagamit. Hindi, hindi ko talaga hilig. Pero ngayon na wala na si Jonas, gumising na lang ako sa isang umaga at naisip ko na gusto ko mag-bike. Gusto kong maramdaman ang haplos ng hangin sa mukha ko. Gusto kong maging malaya. Gusto kong maramdaman si Jonas. Dahil sa mga nangyayari, feeling ko nabubura na si Jonas. Yung pag yung mapagmahal na si Jonas, natabunan na ng mga negatibong bagay. Durugista, addict, user. Pero ang totoo, naging masaya din naman ako sa piling ni Jonas. May mga happy memories pa din sa isip ko na gusto kong panghawakan, gaya nung hilig niya sa pagbabike. Kaya gusto kong magbike. Siguro ganun na lang yung paraan kahit papaano. Masasariwa ko ulit yung mga masasayang alaalang iniwan niya. Gusto mong magbike? Opo, pwede naman magbike mag-isa. Hindi naman kailangan ng club. Kung gusto mong magbike, tara, sasamahan kita. Hindi niyo na ako kailangan samahan, Tito Dudes. Aba, wala kang magagawa. Gusto kong sumama sa'yo. Mangingiti si Luella. Magsisimulang mag-bike ang dalawa. Habang magkakatinginan ang apat na naiwan. Ilang saglit lang, tatalima si Rocky. Uy, sama ako. Tatrangkuhan ko kayo. Ako din, sama. #squad goals! Magkakatinginan sina Cynthia at Marife. Nangungusap. Hanggang sasakay na din si Cynthia sa kanyang bike at susunod sa grupo. Mag-isa, tatanawin ni Marife ang mga kasama. Maluluha, magdidilim. Ako si Casey, gumaganap na Cynthia, the hyperactive club president and protective mother striving to maintain organizational order and community rules. Ako si Alia Ahoro, gumaganap na Marife. The pragmatic, anxious club treasurer whose intense fear for the group's safety ignites the central conflict. Ako si John Marie Tan, gumaganap na Rocky, the eccentric public relations officer and IT specialists who balances comedic relief with protective empathy. Ako naman si Rayan Prim. Gumaganap na Tito Dudes, the 72-year-old vice president who serves as the group's steady moral anchor and voice of compassion. At Tom, the club's dutiful 18-year-old secretary, valued for his innocent perspective and kind-hearted nature. Ako naman si Rebecca Concepcion, gumaganap ng si Luella, the reserved, grieving new member whose tragic past forces the club to choose between fear and humanity.